Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content about this. Ngayon, isummarize po natin yung mga nangyari dito sa pre-trial ni dating Pangulong Duterte. Anuhin lang natin, i-clear lang natin na ito ay identification of the suspect. Suspect na kasi yung tawag sa kanya bago maging defendant. Dito kasi, ang tawag sa'yo, respondent. Pagka ikaw ay sasagot sa, halimbawa, kinasuhan ka, respondent ang tawag sa'yo doon. Pero sa kanya, suspect. Now, ano yung nangyari so far? Okay, so, hindi na siguro issue yung about sa warrant of arrest. Kasi yung warrant of arrest is something na moot in academic na. Now, ang kampo ni Duterte, may dalawa silang final. Isang writ of habeas corpus, ibig sabihin the court has to produce the court. In effect, kung magagrant yung petition na yon, kailangan iharap ng korte ng Pilipinas yung katawan ni Duterte. Meaning to say, we have to get him back sa Pilipinas, which I do not think will happen. So yun yung prediction ko doon. Yung pangalawa naman, yung certiorari or grave discretion, or in essence, it's a reklamo doon sa mga nag-decide na hulihin si Duterte. Okay, so these are all the moves na ginagawa ngayon ng pamilya Duterte and yung mga kaalyado nila to para hindi ito tumuloy. Okay, pero this is already moot in academic. Susunod na makikita natin si Duterte is September 23, 2025. Yun kasi yung susunod na trial, na susunod na hearing date nito. Okay? So, essentially, nasa prosecutor level pa lang to ng ICC. Meaning to say, the prosecutor has to convince the judges kung si Duterte talaga ay lumabag sa karapatang crimes against humanity, kung meron siyang kaso na gano'n. Okay? So ngayon, yung narinig nyo, di ba, ang konti, nasan yung 30 million na pinatay? Wala pa yon. Ano pa lang, nagsisimula pa lang to. Wala pang ang presentation of evidence and whatnot. This is just to read kung ano yung initial accusation sa kanya and to identify kung si Rodrigo Roa Duterte ba ang nandito at ang nasasakdal dito. Okay? Para lang alam nyo, kasi mga basic to dito sa nangyayari. Ang problema kasi namamuddled na masyado. Ito, facts to. Walang bias to or anything. Now, pumunta na tayo doon sa, masasabi kong skewed itong opinion ko na to. But, it's of, masasabi ko naman na ayos din naman to. Okay, pakinggan na natin yung kanyang abogado. Wait. This would be called an extrajudicial rendition. Naalala niyo yung kay Kibuloy, yung takot na takot siyang magpahuli kasi nga dadalhin siya sa Amerika. Sasabihin ganon, extrajudicial rendition, di ba? But in reality, hindi yun yung nangyari. Nandito pa rin si Kibuloy at kinulong siya rito. Okay, kung ita-turn over siya sa Amerika, depende kung magre-request ang United States sa atin, parang hindi naman. Okay, tuloy natin. Ganun kasi extrajudicial rendition tapos kidnapping. Yun yung propaganda nila yan . Oh. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Hindi kung kidnapping pala, hindi man laban. Diba pwede yun? Kinikidnap ka di man laban kayo. Hindi naman nanlaban sumama ng kusa Sabi nga ni Nicolas Torre, we can do this the easy way or the hard way. Talin na natin. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Wow. Well, hindi rin. Kasi nga, dating-dati pa tong ICC case na to. Diba? Nung during the time of Duterte, hinahamon niya na yung ICC, diba? O ngayon na pinatulan na siya, bakit parang
Bakit parang inape? Kasi nga, ano yan paawa effect yan ayan yung propaganda ng paawa effect nila. So, dalawa yan. Yung isa, kinidnap. Ito naman, paawa. At saka yung pangatlo, yung matanda na daw. Teka lang. ICC Private Ayan, di ba? The UAE judges have legal issues. I have not even been able to explain to him what the prosecution requested when seeking the issuance of the arrest warrant. This is because the chamber only established a redacted version of the prosecution request last night. Other than to identify himself. Actually, matagal na naman yung case na yan. Hindi lang nila sineryoso noon. Parang there was little to no chance kasi sa isip nila na hindi mangyayari yon. Pero sabi nga nila, the stars aligned. Ayan. My client is not able to contribute anything to this hearing. Ayan. So, eto na yung sinasabi na may sakit daw. Eto na yung ganyan. Now, gusto kong ilagay banda rito. Naalala nyo yung hindi na makita si Duterte? Naalala nyo yon nung interview ng abogado niya? Ang point kasi nun, etong ICC is inano nila, pinadoktor nila si Duterte at pina-check up niya. Kaya hindi nila alam kung nasan si Duterte noon. Pero totoo lang, nasa in care of ICC siya noon at chinek up na siya. Which is gusto kong i-highlight dito before we end. Kasi ito yung pinaka-point nito Bawal na magpaawa. And he arrived at the detention center. The court's doctor was of the opinion that you were fully mentally aware and fit, and that you have undergone further checks and tests at the detention facility. And when you broached health matters, that's saying that you were not able to come to the hearing, the doctors who consulted with you were of the opinion that Mr. Duterte was not in a position to come to the hearing physically, but that if he gave a written permission, he would be able to take part via video link. Now, that is with regard to the health matters that you just mentioned. They are very important, especially... Kasi gusto nila i-postpone to, tapos 1 week, babalik uli si Duterte doon. Ang palagay kong mangyayari doon, baka magsalita si Duterte dahil... Siyempre, lawyer din siya. He can always represent himself kahit dyan. Tapos, doon nasasaksakan ng mga propaganda kasi nga bibigyan ng platform ulit si Duterte. So, maganda to dahil very objective itong ICC na to. Today is the hearing. Ngayon nyo ilabas yung mga shit na yan. So, ang una nilang move kasi doon is to parang i-portray Duterte as the victim. Victim lang din ako Kinidnap ako. Political persecution to. Yun yung kanyang actually mas victim card yung ginagamit niya dito Not knowing, not really minding the fact that this all happened because of the victimization of hundreds of people na nabiktima ng war on drugs, di ba? Okay lang naman kasing magkaroon kayo ng police operation at saka kung may nanlaban talaga, yes, use necessary force for that. But yung iba kasi dito, biktima lang din talaga. And yun yung kailangan managot ni Duterte as the commander-in-chief of the National Police Force noon. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun May sinabi si Tywin Lannister dyan Teka, hahanapin ko dito. Ito, this is one of my favorite quotes of all time. When soldiers lack discipline, the fault lies in their Lord Commander. The police killed with impunity, it's because of Duterte. Utos niya kasi, di ba? At saka ang dami niya nang sinabi dun sa mga hearing na siya daw, nabigyan niyo ng barel para manlaban, di ba? I will say the same thing sa kanya. Nung kinidnap siya, bakit di siya nanlaban? Humingi sana siya ng barel tapos nakipagbarilan siya doon. That's well within the reason of Duterte. Kasi yun yung sinasabi niya lagi Why all of a sudden this kawawa figure na
kung anong tinapang doon sa Senado, doon sa Kongreso, ngayon naman parang basang sisiw. I don't get it. I don't feel any sympathy dito. Dapat managot siya. Kung ayaw niyong marinig yon, di pasensyahan tayo. Yun lang naman yung sa akin for today, Gege mga lads.